Ang asul na rosas. Noong unang panahon, sa isang magandang kaharian sa China, ay may emperador na kahit matanda na siya, ay masayahin at mahal siya ng kanyang nasasakupan. Ang emperor ay kontento na sa kanyang pamamahala, pero ang isang bagay na nagpapalungkot sa kanya ay ang paghahanap ng karapat-dapat sa kanyang anak na si Prinsesa Min. Si Prinsesa Min ay kapansin-pansin dahil sa kanyang kagandahan. Singkit ang mga mata niya at ito ay kasing liwanag ng hiyas. At ang kanyang tawa ay parang tunog ng umaagos na tubig sa batis. Napakatalino nito at napakaganda rin. Kaya niyang bigkasin ang mga berso ng mga dakilang makata ng mas magaling kaysa kanino man. Anak ko, mahal kong anak. Paano ako makakahanap ng taong makakasama mo? Sumasakit ang puso ko kapag naiisip ko na maaaring hindi ka makapangasawa. Ama, wag na po kayong mag-alala. Sigurado ako may plano ang sanlibutan. Wala na akong panahon sa mga plano sa akin ng sanlibutan. Matanda na ako. At hindi naman ako tumatanda ng paurong. At gusto ko lang naman na... Ama, masyado na naman po kayo nag-iisip. Pero anong gagawin ko, anak? Anong gagawin ko? Sige, ito po ang kailangan nating gawin. Kaya naman, maraming mga manliligaw ang nagtungo sa palasyo matapos nilang malaman na gusto ng emperador ng manugang. Pero pagkarating ng palasyo, sinalubong sila ng isang ministro. Nagdesisyon ng emperador na kung sino man ang makakahanap at makapagdadala ng asul na rosas ay pakakasalan ng anak niya na si Prinsesa Min. Asul na rosas? Ano ang asul na rosas? Saan naman namin mahahanap iyon? Nagtaka ang mga manliligaw sa utos na ito. Maraming napaisip na ang kondisyong ipinataw ng emperador ay kakatwa. At kaya naman, agad nilang itinigil ang pag-iisip na mapakasalan ng prinsesa. Ang ilan sa kanila ay nagdesisyon na subukan ang kondisyon, kaya agad nilang hinanap ang asul na rosas. Ang isa sa mga manliligaw na nagngangalang Tiyung, isang negosyante at talagang napakayaman, ay nagpunta sa pinakamalaking tindahan sa bayan. Gusto ko ng asul na rosas, ang pinakamagandang meron kayo. Pasensya na kayo, Ginoo, pero wala kaming mga asul na rosas. Ang mayroon lang ako ay mga pulang rosas, puti, pink at dilaw na rosas. Pero walang asul na rosas. Gusto ko ng asul na rosas at wala akong pakialam kung saan ka makakakuha nito. Babalik ako makalipas ng 2 araw at kung wala kang maibibigay sa akin, sisiguraduhin ko talaga na makukulong ka. Takot na takot, pinuntahan ng tindero ang kanyang asawa at sinabing katapusan na nila. Matapos marinig ang daing ng kanyang asawa, siya ay napangiti at sinabing, "Huminahon ka, mahal. Kung wala tayong makita ng asul na rosas, gumawa na lang tayo ng isa. Magpunta ka sa chemist at magtanong ka ng matapang na pangkulay na kayang palitan ng puting rosas at maging asul." Kaya, nang sumunod na araw, nagpunta ang tindero sa chemist at nagtanong ng pangkulay. Binigyan siya nito ng bote na may asul na likido. Sinabi nitong kumuha siya ng puting rosas at ilublob ang tangkay nito sa likido para ang rosas ay magbago at maging asul. Ginawa ng tindero ang mga sinabi sa kanya. Naging magandang asul ang kulay ng rosas. Nung araw nang dumating si Tiyong sa tindahan, may pagmamalaki niyang ipinakita ang asul na rosas. Magaling! Pupunta na ako sa palasyo at ibibigay ito sa mahal na prinsesa. Mahal na... Sige, ingat ka. Nang makarating sa palasyo si Tiyang, dinala siya sa bulwagan kung saan iprinisintan niya ang bulaklak sa prinsesa. Isa itong puting rosas. Ibinabad ang tangkay nito sa nakalalasong pangkulay, kaya ito naging asul. Kung may paru-parong dumapo rito, mamamatay ito dahil sa lason. Sa iyo na lang to. Hindi ko gusto ng kinulayang rosas at hindi ko rin gusto ng sinungaling na asawa.
Napayuko si Tiyang sa kahihiyan at umalis ng palasyo nang walang pag-asa. Ang ibang manliligaw ay naghanap ng mga paraan para sa asul na rosas. Ang iba sa kanila ay naglakbay sa buong mundo para hanapin ito, habang ang iba naman ay nagpatulong sa mga salamangkero at mga astrologo. Pero lahat sila ay nabigong hanapin ang asul na rosas. Sa huli, nang sumuko na ang lahat sa paghahanap, ang Panginoong Punong Maestrado ay nagpunta ng palasyo, dala ang isang malaking inukit na rosas na gawa sa sapiro na nakapatong sa unan, na gawa sa seda na parabang isang tunay na namumukadkad na rosas. Inyong kamahalan, inihahandog ko ang asul na rosas. Napatingin ang emperador sa kanyang anak. Dinalahan ka ng sinasabing asul na rosas ng Panginoong Punong Maestrado. Nakapasa ba siya sa pagsubok? Kinuha ni Prinsesa Min ang mamahaling bagay at saka ito panandali ang sinuring mabuti. Hindi ito isang tunay na rosas. Isa itong sapiro. Hindi ko kailangan ng mamahaling hiyas. Patawad, Ginoong Punong Maestrado, pero kailangan kong ibalik sa'yo ito. Ang Ginoong Punong Maestrado ay nagbigay galang bago umalis ng bigo. Ilang buwan pa ang lumipas at ngayon, wala na sa buong bansa ang sumubok hanapin pa ang asul na rosas. Si Prinsesa Min na noon ay naglalakad-lakad sa kaharian, nakabalat kayong lalaki, ay nakarinig ng taong binibigkas ang paborito niyang tula. Huminto siya para makita ang binatilyong umaawit, kumakanta habang pinapatunog ang instrumentong may isang kwerdas. Ako ay nanood sa tabi ng mga puno ang ilog nang magsimulang gumabi. Dumating ang takip silim at pero walang hangin, walang hamog, walang tubig sa balon. Hindi napigilan ni Prinsesa Min ang kanyang sarili at sinabayan itong kumanta. Nang sa tabi kung saan ay may damo, ang ibon sa ibabaw ng tubig ay lumipad. Sa mabato at makinang na ilog, bigla akong may nakitang kulay asul. At nang lumingon para makita, nagawit ang rosas para sa akin. Iba ay puti at iba ay pula, ang iba naman ay kulay rosas din. Pero sa puso ko, o baliw na puso, ay naghahanap ng rosas na asul. O puso ko, o baliw na puso, ito ay naghahanap ng rosas na asul. Ang galing! Konti na lang ang nakakaalam ng tulang ito. Ako si Legion. Kinagagala kitang makilala. Hindi nagsalita si Prinsesa Min at basta na lamang itong umalis. Nang gabing yon, humiga siya sa kanyang kama habang iniisip si Legion. Pagdating ng umaga, agad siyang tumayo sa kama at muling nagbalat kayo at nagpunta sa may pamilihan. Pagkakita niya kay Legion, nilapitan niya ito at nagpakilala sa pangalan na Zhang Yong. Tapos, nagkantahan sila at tinula ang mga paborito niyang tula hanggang sa oras na para muling magpaalam. Nagpatuloy ito ng mga ilang linggo at naramdaman ni Prinsesa Min na talagang napapalapit na siya sa binatang si Legion. Isang araw, habang nakaupo ang dalawa sa lawa, lumubog na ang araw na parang mabuhanging ginto at sa kulay lilang takip silim, naroon parang kumikislap ang mga makikinang na bituin. Kung ganon, hindi ka pala taga rito? Hindi. Galing ako sa katabing kaharian. Narito ako para hingin ang kamay ni Prinsesa Min. Alam mo kasi, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero matapos kong marinig na hindi niya pinansin kahit na ang pinakamayayaman na negosyante at malalakas na mandirigma, wala na akong pag-asa. Isa lang akong mga awit, kita mo naman. Kumislap ang mga mata ni Prinsesa Min at tumibok ng malakas ang puso niya. May gusto siya sa akin. Nakita mo na ba siya? Nakita ko na ang mga larawan niya. Pero hindi ko siya nagustuhan dahil sa kagandahan niya. Nagustuhan ko siya dahil sa pagmamahal niya sa mga sinaunang mga tula. At balita ko pa talagang magaling din daw siyang kumanta. Ngumiti si Prinsesa Min at inalis ang kanyang peking bigote. At malayang inilugay ang kanyang buhok. Nakangangang pinanood ito ni Legion. Ikaw si
Prinsesa Min? Agad siyang tumayo at nagbigay galang. Ngumiti si Prinsesa Min at tumayo. Hinawakan ang mga kamay nito at ipinaliwanag sa kanya kung paanong nahulog na rin ang kanyang loob. Mahal kita, Lee Jun. At gusto kitang pakasalan. Pakiusap-kausapin mo ang aking ama. Ngumiti si Lee Jun sa kanya, pero bigla na lamang niyang naalala ang asul na rosas. Pero wala akong asul na rosas. Meron ka. At kaya, nang sumunod na araw, nagpunta si Lee nang walang dala. Nagtaka ang emperador nang makitang wala itong dala, pero hinayaan lang niya na magsalita ang kanyang anak. Anak ko, ang mang-aawit na to ay dumating ng walang dala, pero sinasabi niyang may asul na rosa siya. Ano ang dinala mo para sa akin, mabuting Ginoo? Ako'y nanood sa puno sa tabi, ang ilog nang magsimulang gumabi. Dumating ang takip silim pero walang hangin, walang hamog, walang tubig sa balon. Nang sa tabi kung saan ay madamo, ibon sa ibabaw ng tubig ay lumipad. Sa mabato at makinang na ilog, may nakita akong kulay asul. At nang lumingon para makita, nag-aawit ang rosas para sa akin. Iba ay puti at iba ay pula, ang iba naman ay kulay rosas din. Pero ang puso ko o baliw na puso ay naghahanap ng rosas na asul. O puso ko o baliw na puso, naghahanap ng rosas na asul. Naghahanap ng rosas na asul. Naghahanap ng rosas na asul. Prinsesa Min, ikaw ang asul na rosas. Ikaw talaga noon pa. Ano? Walang kwenta. Anak ko, anong pinagsasasabi niya? Ama, tama po siya. Ang asul na rosas ay hindi isang pisikal na rosas kundi ang paborito kong tula. Nagawa ni Lee Jun ang pagsubok at nakuha rin niya ang puso ko. Ano? At sinabi ni Prinsesa Min sa kanyang ama kung paano niya nakilala si Lee Jun at nahulog dito. Ano? Sinabi ko na sa inyo, Ama, may plano ang sanlibutan. Palaging mayroon. Ipinakilala niya sa akin si Lee Jun. Mahal ko si Prinsesa Min, inyong kamahalan. Gusto kong hingin ng kanyang kamay sa pagpapakasal. Basbasan niyo po sana kami. Panandali ang hindi nakakibo ang emperador at tapos ay tumawa ito ng napakalakas. Ay, naku! At kaya, si Prinsesa Min at Lee Jun ay nagpakasal at nagkaroon ng engranding seremonya at ang emperador ay lalong naging masaya. Natutunan niyang wag pilitin ang sarili sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol at ipaubaya na lang ang mga plano sa sanlibutan dahil ito ay palaging may plano.